Mga kwento ni Felmo. Tandang-tanda ko ang lahat. Isang pangyayari na hindi ko lubos sa kalain na totoo palang talaga. At itong pangyayaring ito ay hindi ko din inaasahan na magagawa ng isang katulad ko noon. Wala pa sa muwang, murang edad. Nakapatay siya, pero hindi ko masasabi sa mga tao na siyang salarin. Siguro takot lang ako. Pero naniniwala ako noon na dahil ito sa awa sa kanya. At kaibigan ko rin ito. Isang mapagpalang araw mga kagiliw. Gayon din sa iyo, Sir Seth. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Armil. At kung hindi ako nagkakamali, noong taong 1995 ito naganap. Sa lugar namin, sa Zamboanga. Itong pinupunto kong tao ay isang batang katulad ko. Classmate, katabi sa upuan, pero lagi itong binubuli. Awang-awa ako sa kanya gawa ng umiiyak lamang ito. Lalaki ito at pangalanan nating Tomas. Hindi ko alam kung bakit nilalait siya sa eskwelahan. Nakesyo mangkukulam daw ang magulang. Pangit ang mukha, patay gutom. Sinisipa pa nga ito eh. Papasok man o pauwi sa bahay. Nakakatikim talaga si Tomas ng panglalait at pananakit. Ang kinagandahan lamang sa kanya ay hindi ito pumapatol pero kapag nasobrahan, iniiyak niya na lang. Pasimpleng iyak pero dama kong napakadiinan nito. Hanggang sa isang beses noon, hindi ko na kinaya. Magkakasabayan kami noon sa pag-uwi. Magkakaibigan kami pero halos walang kibuan. Yun bang nagkakaintindihan lang sa pamamagitan ng senyas, kindat, ngiti, tapos tango. Minsan nagsasalita din syempre. Ay na nga, pauwi kami. Sumunod itong si Argo. Malaking bata ito at anak na may kaya sa buhay. Biglang inakbayan nito si Tomas. Nilapat ang kutos nito sa bunbunan at inikot-ikot ang kamay. Dinidiin na siya namang nagpasigaw kay Tomas sa sakit nun. Walang ano-anong hinambalos ko ng bag si Argo. Tinamaan yon. Tinulak ako nito. Sabi ko ako na lang. Subukan nila sa akin lahat ng panglalait at pananakit. Tapos suntukan kami. Tinulak akong muli at nang mawalan ng balanse, sinipa. Dahilan namang nalaglag na ako noon sa patubigan ng palayan. Dito na rin pumalag si Tomas. Huwag daw akong sasaktan. Ayos lamang na siya pero ang kaibigan niya ay wag. Galit na galit si Tomas noon. Yung titig nito ay nanlilisik. Isa-isang pinagduduro ang nambubuli sa kanya. Tapos inulit ang mga katagang siya na lang. Sabay tingin sa akin at dagdag nito, huwag daw akong idamay. Sinipa din si Tomas. Lumaban, pero muli lang nasipa ito. Malalaki yung kaharap namin nun eh. Lalo na't lumapit na rin itong dalawa pang abusado na pangalanan nating Cairo at Arar. Inawat ko na lang sila, kahit tamaan ako nun. Hanggang sa nailayo ko si Tomas nun. Hindi nawawala ang panlilisik ng kanyang mga mata. Nakatikom ang kamao. Bumubuka ang bibig na parang nagmumuni-muni. Narinig ko sa huli ang kataga na sa susunod ay hindi niya na umano palalampasin pa. Papatayin niya umano. Sabi ko wag niyang gagawin yon. Na ako na lang ang ibahala. Na ipagtatanggol ko ito sa abot na makakaya ko. Dagdag ko pa, isumbong sa mga magulang. Tapos ako'y magsusumbong sa guro kinabukasan. Tumigil ito sa paglalakad. Nakatingin sa malayo tapos nagwika ng, "Wag, basta
Huwag mong isumbong. Pagkatapos nito magsalita ay lumiko na ito sa Ilaya, kung saan dito patungo ang bahay nila. Crossing na kasi ito tapos ako sa unahan pa, pero natatanaw ko ng tindahan namin. Kinabukasan, pagkadaan sa pasilyo ay pinagtawan ako ng mga kaklase kong babae. Lampa daw. Malaki umano ang katawan ko pero natutumba naman. Siguro hindi na kaila sa atin ito nung kabataan pa, di ba? Yung may mga viewers sa gulo, tapos kinabukasan tuksuhan na. Hindi naman ako kumibo. Tapos na ang flag ceremony nito. Si Tomas ay naroroon na sa upuan. Tahimik lang. May isinusulat ito sa papel. Wala kaming takdang aralin noon kaya mabilis akong nagtanong sa kumpara saan yon. Pero hindi siya nagsasalita. Etong sinusulat niya guhit ng tao. Tapos ilang mga sandali. Nagdukot ito ng kung ano sa bulsa niya. Nanlaki ang mga mata ko dahil blade ito. Yun bang kalahati ng blade? Tapos, ginilitan niya ang palad at pinatak sa guhit sa may papel. Inawat ko siya pero sinabi niyang maupo ako at huwag mag-iingay. Parang baliw siya nun. Nagtanong ako muli sa kung para saan yon. Hanggang sa nagwika na ito ng mga katagang. Nagpalaki ng mga mata ko. Kulam. Kukulamin ko. Anong kulam, Tomas? Totoo bang mangkukulam kayo? Oo. Pero hindi naman kami masasama eh. Hindi minsan nananakit na mga tao pero hindi ko na kaya, Armil. Binasa ko yung aklat na nanay. Palihim yun dahil nga mapapagalitan ako kapag pinakailaman ko yun. At yung nabasa ko dun, ito na yung gagawin ko. Kinilabutan ako nun. Seryoso naman talaga magsalita si Tomas pero doon ko palang nakita ang mga mata niya. Nanlilisik habang nagsasalita. Tumingin ito sa akin ng napakasama at sinabing huwag ko daw ipagsabi ang gagawin niya. Tumango ako syempre. Nakakatakot kasi ang titig na yun eh. Bahag na bahag talaga ako. Na magsisimula na ang klase, minamatyagan ko lang siya. Yung lapis niya ay tinatarak niya sa papel. Parang naglalaro lang at tamaan nito ang guhit. Napapatanong ako sa isip sa kung sino kaya ang kinukulam. Sa dami ba naman ang nambubuli sa kanya ay nalilito na rin ako. Pero sa mga sandaling yon, biglang tumingin ito ng saglit kay Argo. Dito malakas ng kutob ko na baka si Argo ang kinukulam niya. Nanginginig ako. Nakikita ko kasi si Argo na pawis tapos nakasimangot ang mukha nun. Sa bawat pagtarak ng lapis noon doon sa papel, kasabay nito ang pagsimangot na mukha ni Argo. Hanggang sa inangat ni Tomas ang papel. Pinunit yon. Doon na biglang sumigaw si Argo, Sir Seth. Sigaw na tila may nararamdamang sobrang sakit sa katawan. Nagkagulo. Nagkumpulan kami doon sa tabi ni Argo. Nakaupo ito habang nakayuko at daing ng daing nun. Mahinang sinabi sa akin ni Tomas na pinatikim niya muna. Kung hindi niya pinunit umano ang papel na yon, mamamatay itong bully na ito. Pero sa ngayon daw, magdudusa ito at malamang hindi na papasok kinabukasan. Hindi na ako umimik pero kinilabutan ako nun. Totoo pa lang talaga ang kwentong kulam. Totoo din ang barang at lalong totoo ang istoryang kumakalat na mangkukulam ang angkan ni Tomas. Nag-dismiss ang klase dahil lamang doon kasi yung guro inasikaso si Argo. Dinala ito sa opisina tapos ilang mga sandali, may ambulansyang dumating. Nasa tabi ko lang si Tomas noon na parang wala lang sa kanya. Kalmado at parang walang alam sa nangyari.
Wala nang malay nang ikarga sa ambulansya si Argo. Sabi ko kay Tomas, mukhang namatay ata. Umiling siya tapos ngumiti. Sabi ay uuwi din yun pagsapit ng hapon. Maniwala na lamang daw ako sa kanya. Noong umuwi na kami kinahapunan, nakita ko si Argo. Bumaba ito ng tricycle kasama ang nanay at naka-uniforme. Napapatingin ako kay Tomas habang umiiling. Paanong alam niya yon? Gawa ng tama siya eh. Umuwi. Tapos kung titingnan si Argo hindi naman balisa. Hindi katulad kanina na parang mamamatay na. Maliksi pa nga yun eh. Tapos itong nanay ni Argo, kinawayan kami. Kinawayan naman namin. Narinig ko sa nanay nito ang pagsambit na bukas ay hindi niya muna papapasukin si Argo. Pakisabi na lamang daw sa guro namin tapos magpapadala na lamang ito ng excuse letter. Gaya ng sinabi ng nanay niya ay hindi nga pumasok kinabukasan si Argo. Pero kabi-kabila ang bulungan noon ng mga kamag-aral namin. Na yun na nga at nakauwi. At batay sa doktor ay wala naman umanong sakit. Baka nagdadahilan lamang umano si Argo para makauwi nun. Takang-taka ako nun. Hindi nakikita ng doktor ang sanhi. Maraming araw ang lumipas. Walang pagbabago. Patuloy pa rin na binubuli itong kaibigan ko. Pero sa mga sandaling yun ay tumatakbo si Tomas. Sinasabihan ko kasing tumakbo habang sumasabat ng pang-aasar sa kung sinong nambubuli sa kanya. Sabi ko matapang lang sila kapag marami, pero kapag mag-isa mga duwag. Hinamon ko pa ng suntukan. Ang hindi ko alam naroroon ang guro ko. Napingot talaga ako nun. Si Argo pa rin ang pasimuno. Napatawag na ng makailang beses itong si Argo sa eskwelahan. Maging yung mga magulang napatawag na rin pero magaling magdahilan eh. Biro lang naman daw. Pikunin lang daw kami ni Tomas nun. Tapos doon na nagkakagulo. Ang ibig sabihin daw kapag napikon totoong mangkukulam ang angkan. Pinagsasabihan na wag uulitin pero wala pa rin eh. Ganun pa rin. Hindi na nananakit pero mas masakit pa sa sampal yung mga pangungutya nila. Panay ako masid kay Tomas nun. Wala naman nang isinasagawang kung ano ito kaya medyo kampante ako. Hindi din nanlilisik ang mga mata. Akala ko talaga papatay ni Tomas itong si Argo. Nagbitaw kasi ito ng panata na papatay niya yon. Dito, mas madalas ko na siyang kasama. Kontra man sa loob ko kasi nga siya na lang ang nagpapalalaanan ko ng oras lagi pero ayos lang. Ang hindi ko alam noon, na sikreto itong may sinasagawa. Nagtataka ako kung bakit laging pumupuslit si Tomas sa likod ng silid-aralan namin. Lalong-lalo na kapag recess. Sinasabi lamang nito na tatambay lamang ito sa likod at kung gusto ko daw mag-recess ako na lang. Hanggang sa noong napansin ko na naman na tila galit ang mukha nito. At nung uwian na sa hapon, imbis na magkakasabay kami sa pag-uwi nagtungo ito sa likod ng silid-aralan. May lumang library doon. Walang nagtutungong mga estudyante doon sa takot na may ahas. Lalo't madamo at masukal talaga. Laging bukas itong library na ito. Tambakan ng mga kagamitan sa eskwelahan na wala ng silbi. Libro, sirang upuan, at kung ano-ano pa. Pero dadaan ka muna sa masukal bago makarating doon. Sinundan ko si Tomas. Ang bilis ng lakad niya. Tapos pasok ka agad sa pasilidad na ito. Medyo madilim na kasi nga lingay ng araw noon. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa may pinto. Marahan ding inumang ko ang ulo ko para masilip ang siwang. Madilim pero may nakikita akong liwanag. Tila ba galing sa kandila. Bubuksan ko sana kaso natatakot naman ako. Iniisip kung ano kaya ang ginagawa niya dito. May bangko sa silid at tumungtong ako nun. May siwang kasi sa bintana. Sa ibabaw banda. Dito ay nanlaki ang mga mata ko. Nakita ko si Tomas.
Nakataob sa sahig habang nakadipa ang kamay. Nakasalampak talaga siya ng sahig nun. Sa loob siya ng bilog. Malaking bilog at nasa loob din ng kandila. Puting kandila ito pero malaki. Kalahati na lang yon. Naalala ko na ito yung malaking kandila sa bag niya. Iba pala ang paggagamitan niya dito. Akala ko magsisindi lamang siya dun sa kamag-anak niya matagal nang yumao eh. Patay na kasi yun, binaril daw. Pero lumalabas na inatake lang daw. Hindi ko winawaglit ang tingin ko dito. Hanggang sa nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Dahan-dahan itong tumatayo nang hindi man lang gumagalaw ang kamay at paa. Mula sa pagkakataob yun. Para bang tumayong pako ito. Patuloy pa rin ang pagdipa ng mga kamay. Hindi ko naman makita ang mukha gawa ng nakataliko dito sa kinaroroonan ko. Hindi yun pangkaraniwan. Para bang may umalsa na lang sa kanya na hindi ko nakikita. Mga ilang minuto, dahan-dahang ibinababa ang kamay at umupo yun. Dito ko na narinig ang mga muni-muni niya. At sa maniwala man kayo at sa hindi, ang naririnig kong boses na namumutawi noon, hindi boses ni Tomas. Para bang malaking tao na gargal ang boses. Animoy umeeko pa yon. Meron siyang kinuha sa bag niya. Papel at lapis. Sabi ko, nako, ito na. Mangkukulam na naman siya. May kukulamin na naman ito. May ginuhit ito sa papel at muli kong nakita na ginilitan niya ang palad niya noon. Pero hindi niya sinaksak ng lapis ang papel matapos mapatakan ng dugo. Ngayon para bang kinakausap niya yung papel. Ganoon pa rin ang boses. Hanggang sa itinapat niya ito sa may kandila. Hindi nasunog ang papel, Sir Seth. Umitim lamang ito na para bang usok. Matapos noon ay inilapag niya sa sahig. At dito ay biglang namatay ang kandila kasabay ng pagtayo niya. Hindi ko nakitang hinipan niya yon. Tila ba kusa na lang itong namatay. Lumiit ng lumiit ang apoy hanggang sa naglaho yon. Yung mga paa niya, pagpag niya tapos kinuha ang papel at nilagay sa sulok doon sa silid na yon. Habang itong kandila ay kinuha niya at nilagay naman sa bag. Tumakbo ako ng mabilis gawa ng alam kong lalabas na ito. Doon ko siya piniling antayin sa may gate. Nakikita ko ng paparating pero noong bumungad ito sa akin, bigla na lang itong nagwika ng, "Dapat pumasok ka na lang eh. Pinapahirapan mo yung sarili mo. Dapat tumabi ka sa akin at doon nanood." "Ano? Alam mong nandito ako? Pasensya na. Nababagabag kasi ako ngayon dahil nga dumiretso ka sa likod eh." "Natural, alam ko kasi nga nagmamasid ka naman lagi. Basta walang makakaalam na iba nito maliban na lang sa'yo ha." Tumango lang ako. Sabay kaming naglakad. Hindi ko napigilang magtanong sa kung may kinukulam ba ito. Sabi ni Tomas ay meron. At sa pagkakataong ito, hindi na umano mabubuhay pa. "Walang nagbago eh. Hindi namang kukulam ang pangnunukso. Anak daw ako ng bayarang babae. Malanding babae. Bukas asahan mong wala na si Argo." "Sigurado ka ba, Tomas? Patay na bukas?" "Oo, patay na. Hindi na mababasag pa yung ginawa ko." Sumunod na araw, walang Argong lumitaw. Wala ito sa upuan. Wala na ring pasimuno ng panunukso. Pagsapit ng tanghali ay inanunsyo ng guro na wala na daw si Argo. Inatake daw ito. Binangungot at hindi na nagising pa. Sino bang hindi magugulat, diba? Si Tomas parang wala lang.
Kalmado at makikitang parang nagulat pa nang marinig ang paghahayag na yon. Dumiretso kami sa bahay nila Argo kinahapunan. Kasama ko pa si Tomas. Wala kaming kibuan nun. Kung hindi kami pupunta, malamang ibang iisipin sa amin ng mga kamag-aral namin. Kasi nga lahat sila pupunta dun sa lugar eh. Nang makarating sa bahay nila Argo, naroroon sa sala ito. Nakahiga pa. Parang natutulog lang pero wala ng buhay. Inaantay nilang 24 oras bago ipaimbalsa mo. Nagbabakas sakali ang pamilya magigising pa yon. Hindi naman kami nagtagal doon. Pagka-uwi ni Tomas ay sumunod na ako sa kanya. Sabi ko bakit niya pinatay. Sabi niya naman kung wala siyang gagawin, siya ang pinapatay nito. Pinapatay ang kanyang pagkatao sa kahihiyan. Wala daw siyang kasalanan kay Argo pero malupit ito sa kanya. Palibhasa kasi mayaman ang pamilya nito. Sinabi ko sa kanya na masama ang ginawa niya, na hindi ito katanggap-tanggap sa mata ng Panginoon. Sabat sa akin ni Tomas ay maiintindihan daw siya ng Panginoon. Maiintindihan siya kung bakit niya pinasok ang pagiging katulad ng kanyang angkan. Muli niyang binanggit yung mga katagang, amin lang daw yon. May tiwala ito sa akin at huwag ko daw subukang isumbong. Kasi nga baka magalit itong si Tomas at may gawin sa akin. Hindi ako nakakibo. Bagamat labag talaga sa akin ang nangyari pero natatakot ako. Hindi biro ang kulam. Ngayon sa kasalukuyan naririnig ko na matagal tumalab pero yung kay Tomas napakabilis eh. Sa inaakala kong tapos na ang lahat nun, hindi pa pala. Habang tumatakbo ang araw na pinaglalamayan si Argo, may kumalat na balitang tinamaan daw ng malakas na kulam ito. Meron kasing albularyong nakapagsuri. Wala umano presensya ng kaluluwa si Argo. Kumbaga, pati ang kaluluwa nito, patay na parang sinunog sa may impyerno. Yung iba naniwala, pero karamihan pinagtawanan nito. Isang umaga, hindi ko nakita si Tomas na naglalakad. Kalimitan ay nagkakasabayan kami nito. Minsan ay inaantay ko ito sa may iskinita nila. Minsan ako ang inaantay niya. Inisip ko baka nauna lang sa eskwelahan pero nang makarating ako doon, wala ito sa may upuan. Wala din sa flag ceremony. Hinanap ko, pero wala talaga. Nagtanong ako sa kamag-aral namin na kapitbahay niya, babae. Tinanong ko kung nakita niya ba si Tomas. Sabat naman sa akin na hindi, na parang walang tao dun sa bahay. May mga naglalaro na sa isip ko noon na hindi maganda. Simula kasi nang umugong ang balitang kinulam si Argo para bang hindi pa natag si Tomas tingnan. Balisa. Tapos may hilaw ng ngiti na parang bang wala sa sarili. Pinuntahan ko yung bahay nila. Walang tao. Nasa may sakahan ng bahay nila sa dulo ng malawak na palayan. Maliit ng tahanan pero pulido to. Punggalo na inabunuhan ng lupa para umangat ng bagyang sahig. Nakasara ang pinto. Wala ang nanay niya. Wala din doon ang lola. Kako, saan kaya nagpunta? Nasa tapat na ako ng bahay nun. Hanggang sa may lumapit sa akin na lalaki nun. Nakilala ko kagad ito at tiyo ito ni Tomas. Kung saan naman kapatid ng nanay niya. Nagtanong kung anong sadya ko. Kaagad kong sinabi na si Tomas kamag-aral ko at kaibigan. Bakit hindi ito pumasok? Walang abiso. Nagtaka nga ang guro nun Ang sabi ng tiyo ay baka bukas makalawa ay babalik ito. May hinaharap lamang umano na problema. Nakiyurious ako nun. Tinanong ko kung anong problema. Kasi kung may problema si Tomas, sinasabi sa akin Pangalanan na lamang natin ang tiyo nito na Tiyo Franz. Ikaw ba yung kaibigan niya? Ano ba yun? Si Armin? Armil po, hindi Armin. Ayun.
Ikaw pala'y matalik niyang kaibigan. Naririnig ko kasi yung pangalan mo sa kanya at sa nanay niya. Ikaw daw yung nagtatanggol. Sandali babalik ako. Sandali lang. Mungkahi noon tapos tumakbo ng mabilis ito sa isang bahay na nasa likod. Hindi ko alam kung bakit pero maya-maya, kinawayan ako nito. Mabilis akong lumapit noon. Ibang postura ng bahay ito. May silong at ang taas ng inangat nito sa lupa. Pero malaki. Pumanik ako ng hagdan. Dito, sinabi ni Tio Franz na nasa silid daw na isa ang mag-ina. Tinuro sa akin sa aling silid. Sa ikalawa, nakasarang pintuan doon. Takang-taka ako at napatanong kung bakit naroroon sila. Si Tomas, tinamaan ng malakas na lagnat. Kinukumbulsyon. Hindi pangkaraniwang sakit yon. Mula yun sa isang malakas na albularyo. Gumaling pero mahina pa rin yung katawan. Ginagamit ng nanay niyang katawan niya dahil nakikipagkumbate ito sa albularyo. Kaya ako tumakbo para ipaalam na nandito ka. Pumayag naman na pupuntahin ka dito. Yung naiintindihan ko lang, Sir Seth, lagnat na may kumbulsyon. Ang iba hindi na. Tinanong ko talaga yun. Hanggang sa dinala ko doon sa silid na yon at nakita kong nakaupo sa papag si Tomas. Nanlilisik ang mga mata at nagsasalita ito. Hindi yun ang diwa ni Tomas. Bagkus parang sinasapian. Itong nanay niya na pangalanan nating Nanay Rosa. Nasa harap. Yung lola niya naman ay nakahawak sa balikat ni Tomas. Nakasapi ang albularyo sa katawan ni Tomas. Kaya hindi si Tomas yung nagsasalita. Yung nanay niya naman, yun yung kinakaharap ang albularyo. Yaw-yaw ng yaw-yaw si Tomas. Wika nito ay hindi man niya alam kung saan nakatira ang mangkukulam. Pero ngayon ay hindi ito makakaligtas. Dagdag pa ng sapi ay bakit daw siya pinako ay karunungang kanan siya. Ikakamatay lamang daw ng taong sinasapian kapag ganon. Sumabat ang Nanay Rosa. Kung sino man daw itong albularyong ito ay patawarin ang anak niya. Napilitan lang ito sa paggawa ng masama dahil sa walang tigil sa panglalait. Tumawa lamang ang albularyo. Lahat ng bagay naman umano ay nagagawa ng paraan. Bakit idinaan sa init ng ulo? Hanggang sa humantong na nga sa patayan. Itong lola ni Tomas sinasabing pakawalan na umano ang albularyo, pero ayon sa ilaw ng taanan, hindi daw nakakawala. Dapat ay hindi na lang umano ginapos nun. Tsaka nay, kapag nakawala na yung albularyo, tangay na nito yung buhay ng anak ko. Kaya nga kinakausap ko Wika pa ng Nanay Rosa. Maya-maya natumba si Tomas. Tumba na walang tukod-tukod. Diretso sa papag at ang lakas ng pagkabagsak ng ulo. Nangingisay pa ito habang bumubula ang bibig. Nagmumura ang Nanay Rosa. Tinatapik niyang dibdib kasabay ng mga katagang hindi ko maintindihan. Pati ang balikat niya tinatapik niya rin nun. Pero hindi nagigising si Tomas. Pinalabas ako ng silid. Sabi ng tiyo ay sa may biranda lang daw ako nun. Hanggang sa ilang sandali, nagsiiyakan na sila. Wala na daw si Tomas. Rinig ko ang palahaw nitong pamilya. Bumalik ako para sipatin. Yakap na ni Nanay Rosa ang anak niya. Sabi pa noon na hindi niya nalaman kaagad na may isinasagawa palang anak niyang paggiganti. Nalaman niya na lang nang magkasakit na. Dahil nga umamin ito na nagkasala siya at pinaparusahan ng albularyo. Sasabihin ko na sana kung saan niya ginawa yun pero hindi na lang. Kinubli ko at nagpaka-inosente ako nun. Ang sabi ng nanay niya, kung ano man daw ang nasilayan ko ay huwag ko daw ipagsabi. Baka kasi mas lalong magduda ang mga tao sa kanila. Kung wala lang sanang mga batang kulang sa disiplina ng mga magulang katulad ng mga kumukutya at nananakit sa anak niya, hindi naman mangyayari yun. Napuno na talaga si Tomas kaya naghanap ng paraan. Ganon din ang naisip ko. Punong-puno si Tomas
Maging ako punong-puno din nun eh. Pero hindi ko pa rin sinabi ito sa kanila. Nanatili akong tahimik habang umiiyak. Patay na si Tomas. Walang ibang patutunguhan ng may mga ganong gawain kung hindi ang pagkamatay. Kinabukasan ni Mama ang maangal lamang ako sa eskwelahan. Pero nasasaktan talaga ako. Kaibigan ko eh. Lalo na nung nabalita nang patay na si Tomas noon. Para bang biglang nagbago ang takbo ng pag-iisip ng mga estudyante pagkatapos nito. Mantakin yung ang nambuli patay at ang binubuli patay din. Maraming opinyon hanggang sa lumabas na rin ang katotohanang kinukulam nga ni Tomas si Argo at pinatay si Tomas ng isang albularyo. Itong lugar nila Tomas ay dinagsa ng maraming tao pero wala nang pamilya ni Tomas noon. Pagkatapos lamang ng libing ay nagsilikas na mga ito. Kung tatanungin kung nasaan, hindi ko alam. Basta sinabi lang sa akin ng tiyo niya na aalis sila. Nagbibigay respeto lang daw ang albularyo sa lamay pero pagkatapos ng lamay, isang malaking gulo. Sa halip na mangyari yun iiwas na lang sila. Kayo mga kagiliw, saan kayo papanig? Sa nangbuli o binubuli? Sa taong mabuti, tahimik o sa taong maalipusta at abusado? Para sa akin kung ako ang pagsasalitain, kay Tomas ako. Kay Tomas ako dahil kilala ko siya. Masasabi nating mapaglaro talaga ang buhay. Nananahimik ang tao tapos nagalit ng masobrahan na ang pag-aabuso. Tapos siya pa yung pinatay. Hustisya para sa kanya yon pero nanghihingi din ng hustisya itong abusado eh. Pinagbigyan pa ng kung sinong albularyo na sa kanan umano pero hindi naman marunong magtimbang kung ano ang tama at mali. Patas ba? Parang hindi, diba? Gaya ng sinabi ko ay kayo na ang humusga at magbigay opinyon. Hanggang dito na lamang po, Sir Seth. Maraming salamat po.